I-present ko si Captain J.R. Labasan, operations officer dito sa 11th Infantry Battalion. Isa siya sa mga may pinakamagandang combat record dito sa 11 IB. Pero tubong UP. Maguindanao Norte na ngayon di ba? Kaya interested kasi ako doon kasi galing ako doon nung last year. Simulan nga natin, JR, ang buhay sa UP. Yes, sir. Magandang umaga po, sir, kay Colonel Dennis Clarin, sir. Maraming salamat, sir, sa pagpunta nyo dito. Una sa lahat, sir, ako pala si Captain J.R.A. Labasan, Infantry Philippine Army. Pinanganak po ako sa South UP, Maguindanao. Doon po ako nag-aral ng aking elementarya sa South UP, Maguindanao High School. Then, pag kolehiyo ko, sir, nag-aral ako sa UP Agricultural School. May kurso ng Bachelor of Science in Agroforestry. Malang nag-aral ko, sir, nag-take din ako ng Basic and Advanced ROTC, which is yun yung naging foundation ko, sir, sa pagsusundalo. Ano nga yung buhay? Kasi ang main na school nyo doon kasi is yung UP Agricultural College, diba? At saka, ano nga buhay ng settler doon? Kasi may settler, may Tiduray, may Muslim. Yung buhay ng bilang sa UP, sir, is mahirap ang buhay doon, sir, kasi alam naman natin yung lugar doon, sir, is muslikuan sa karasan. Maraming gera. Ganun, sir. Mahirap din yung buhay namin, sir. Yung papa ko, sir, is natin rin siyang kapgo. Way back 1991, pero pumanaw na siya, pati yung aking mother. Mahirap yung buhay namin, kaya nag-struggle din kami sa aming pag-aral. Kung wala kaming determinasyon, magkakapatid, hindi kami nakapagtapos ng pag-aral. Therefore, mga kapatid ko ngayon, sir, is may mga trabaho na rin. Government employees din sila. Meron niya akong isang kapatid na na-assign sa 6IB, sa Redskin Battalion, nasa Datopiang. Mahirap yung buhay namin, sir, kasi alam naman natin na hindi rin nakapagtapos yung mga bagulang ko, sir. Umaasa lang din kami sa sweldo ng kapgo noon is ilan lang sweldo ng kapgo noon is 800, SE nila 900 hanggang to 7. Pero nagsikap ko, sir, na matapos yung pag-aaral ko kasi hindi rin para sa akin yun, para rin sa future ng magiging pamilya ko. Maalala ko noon yung buhay pa aking mama, pinipilit ko talaga, sir, na magtrabaho na kasi nakikita ko sila, sir, na mahirap talaga yung buhay. Anong age ka na nun? Nasa kuan ako, sir, mga 18 na, sir. First year college ko, sir, nag-stop kasi ako. Isang sem lang yun na kuan ko, sir, na tapos nag-stop ko ng 2 taon, sir. Nagtrabaho kami. Kaabot kami ng yung housing project ni dating Pangulong Gloria dito sa may Awang, sa may Barangay Capitol. Trabaho kami, sir. Nagtrabaho ko sa City Hall ng Cotabato City bilang yung helper ng electricians. Kasama ko yung kapatid ko. Then, naisip ko, sir, na kung ganito lang yung maging buhay ko, baka hindi masustain yung future. Then, nag-decide ko, nagbalik ako aral, sir. Then, nagtira ako sa cottage or dormitory, which is mura lang naman yung renta doon. Then, naghingi ako ng tulong sa aking mga lola. Kasi yung lola ko doon, sir, is empleyado ng school sa UP. Then, naghingi ako ng tulong sa kanila, support sa minsan, binibigyan ako ng bigas, yan, mga baon, o bayad. Until, sir, na 2012, sir, nag-graduate ako ng college. Yung 4 years na kurso, nagawa ko pang 5 years. Kasi marami akong mga debacles din sa kuan, sir, na para hindi ka ganun ka-graduate. Pero, tapos ako, sir. Then, that time, sir, yung ate ko nasa abroad, sir, naka-abroad kasi yung ate ko, sir, Then, yun yung sumusuporta sa akin, yung nag-aaral ko, sir. Tinutulungan niya ako, may padala siya, ganyan. Then, nag-time, sir, na umuwi siya. Then, nagbakasyon siya 1 buwan. Then, sabi niya sa akin, mag-prepare ka, sabi niya, kay dalhin kita, sabi niya. Mag-abroad, sabi niya, mag-prepare ka ng passport mo. Sabi ko, ayaw ko, sabi ko, magsusundalo ako, sabi ko sa kanya. After 1 month, sir, yung pinsan ko na sa 10ID, si Corporal Franco, tinawagan niya ako, sir, na sabi niya, sabi niya, gusto mong sundalo, sabi niya, punta ka dito, sabi niya, sa Davao, sabi niya.
pakilala kita kay Colonel Bungkawil, sabi niya. Yung dating, dating bossing niya, sir, ba? Yung trabahuan niya. Pakilala kita, sabi niya doon. Nagbiyahe ako, sir, from Upi, Cotabato, din Davao. Pumunta ako ng sir. Nag-meet kami ni Colonel Bungkawil doon sa Panakan. Sa may recruitment center doon sa Panakan. Then, nag-meet kami, kinausap niya ako. Tapos tinanong niya ako, sige, college graduate ka pala, sabi niya sa akin. Yes, sir, sabi niya. Ba't hindi ka mag-apply ng officer, sir? Sabi ko, wala pa akong requirement, sir, kulang ko masyado. Sige, sabi niya. Hindi ka man nagadali, sabi niya. Sama ka sa akin, sabi niya, sir. Sinama niya ako sa Tagum, sir. Doon ako nag-stay sa Tagum City. Almost 1 year, sir. 2012. Pagka 2013, sir, binalik niya na kami doon sa Panakan. Then, doon na nag-start yung application ko, sir. May pumasamang kami lahat sa Paatab pa dati, sir. Doon nag-start yung sir, applications. Then, tuloy-tuloy yun, sir. Wala kaming sabit, medical, physical. Tuloy-tuloy yung namin magkasama doon bilang nag-stay doon kay Sir Bungkawil dati. Then, 2013, sir, ng July, nagtikot ako, sir, bilang candidate soldier sa 10 DTS. After 6 months, sir, nag-graduate ako ng December. Then, pagka-February, nag-report na kami, sir, yun sa unang unit ko, sir, sa 66 IB. Within the leadership of ngayon na si Lieutenant General Michael Luhico, yung superintendent ng PMA ngayon. Siya yung unang batcom ko noon, 66 IB ako, 2014. Then, pagka-deploy ko doon, sir, siyempre private, yung buhay ko, sir, is rifleman. Doon ko na yung buhay ng sundalo is napakalayo talaga sa buhay ng civilian noon. Pero ang nasa isip ko, ito yung pangarap ko, sir. Ito yung pangarap ko na samantalang kung hindi ko yun ginpurso, yung gusto ng ate ko sana na mag-abroad ako, sama sana ako, pero nagkuhan ko sa kanya na mag-apply ako ng sundalo. Then, pag-apply ko, sir, pagkapasok ko, nag-alis na rin sa serbisyo yung father ko, sir. Naka 20 years din siya na kapgo. Then, patuloy na ako nagtrabaho, sir. From New Bataan, yung aming deployment, Compostela, Maragusan, Tumaco. Doon yung area namin EO ng dati, sir, ng 66 IB. Then, that time, rifleman, subok din kaming hinaras noon sa aming company CP. Which is yun yung pinakaunang real na sabi kong putukan na. As nahirapan din akong welcome yun dati, sir. Kasi pagka December, umuwi ako. Na-notice talaga ng misis ko, sir, yung nangyari. Kasi bigla akong bumangon, tapos sumigaw. Nakarinig lang ako ng putok ng mga firecrackers, sir. Bigla ako ng Sabi ko, ano ka? Sabi niya. Sabi ko, may nagpuputukan. Sabi ko sa kanya, wala. Sabi niya, ito. Sabi niya, sa mga firecrackers. Sabi niya. Parang na-trauma ako, sir, ba? Well, sir, patuloy yung journey ko sa private to PFC. Hanggang na nalipat na kami ng Compostela from company naman Maragusan, nilipat kami ng Compostela. Then that time, sir, yung kababayan ko, ngayon si Captain Subong na nasa 25th IB, yung PL ko, sir, is dating kasama niya sa Port RCDG, si Major Bueno na ngayon, sir. Tapos nag-uusap sila. Tapos narinig ko ba na Lieutenant Subong yung tawag niya, naglapit ako niya, sir, sabi ko, kilala ko po yung sir, sabi ko, yung kausap mo, kababayan ko, sabi niya. Sabi niya, mag-usap kayo, sabi niya. Then nag-usap kami dalawa, sabi niya, Bad, sabi niya, mag-open yung Provisionary Class 46, 2016 sa Tansa, Cavite. Sabi niya, magpaalam ka dyan kay sir, sabi niya, na mag-take ka dito, sabi niya. Kung pangarap mong maging officer, sabi niya sa akin. Sir, nagpaalam ko kay yung Lieutenant Bueno dati, sir. Sir, sabi ko, baka pwede akong magpakumpanya, sir. Mag-apply ko dito, sir. Sige, sabi niya. Pag resupply, sir, bumaba ako, sir. Sabay ako sa resupply. Pagdating sa company, ipapirma ako ng ago form ko kay Major Noas, sir, dating company commander. Then, bumaba ako ng batalyon. Papirma rin ako ng ago form doon kay Brigadier General Ruiz sir. Then,
Tinanong niya ako, sabi niya, "To," sabi niya, "sigurado ka ba nga makapasa ka?" Sabi niya sa akin, ni Sir Ruiz. Sabi ko, "Sir," sabi ko, "susubukan ko sir, gagawin ko yung ano." "Sige," sabi niya, "bigyan kita," sabi niya sa akin. "Yes sir," sabi ko. Nagbiyahe ako ng Manila, sir. Ang dala ko lang is ah, diploma, sir. SOI. Yung dala ko, wala akong medical, wala akong physical. Umabot pa ako ng UP Gamo sa Isabela para lang magpa-medical. Kasi yun yung hospital na ginakater ang Ariscom. Nagpa-medical ako, inabutan pa ako ng bagyong lawin doon. Then pagdating ko doon sa ospital, sinabihan ako ng mga tropa doon, sabi niya, "Long," sabi niya, "hindi ka namin ma-entertain ngayon," sabi niya, "kasi alam mo naman nangyari dito," sabi niya. Sabi ko, "Yes sir." Sabi ko, "Balik lang ako." Bumalik ako, sir. Tapos bumalik ako, sir, naka-medical na ako. Then yun, bumalik ako ng Tansa, sir, 2016. Nakapasok ko ng POTC, 47. POTC class 47, 2016. Then, pag-graduate ko, sir, yung PL ko na si Lieutenant Bueno, siya na yung personnel officer. Tapos, bago na yung batcom namin. Si Colonel Parungaw na, yung batcom namin. Tapos, nag-courtesy call ako sa kanya. Tapos, sabi niya sa akin, sabi niya, "Kumusta, Bok?" Sabi niya sa akin, "Sir, mabuti po, sir," sabi ko. "Kumusta yung schooling mo?" Sabi niya. Tapos pinakilala ko ni personnel officer namin, "Sir," sabi ko, "okay man, sir, pumasa naman po." Tapos tinanong niya, sir, ni Sir Parungaw kung ano bang plano mo? Sabi niya sa akin, "Sir," sabi ko, "kung sakaling lumabas yung serial number ko, sir," sabi ko, "baka pwede po ba akong magpaalam sa inyo ulit, sir, para mag-take ng, magpa-call to active duty?" Sabi niya, "Yes," sabi niya. "Ba't naman hindi?" Sabi niya. "Baka," sabi niya, "masira yung career mo." Sabi niya, "Ako pa ang sisihin mo eh." Sabi ni Sir Parungaw sa akin, sir. "Yes, sir, thank you, sir." Then that time, sir, nagkuhan ako, sir, nag-clerk na ako doon sa S1, sa 66 IB. Mga ilang buwan siguro, sir. Sama ko si dating PL ko. Sabi niya, "Dito, mag-practice ka," sabi niya. Para pagdating mo ng officer ka, sabi niya, medyo may alam ka na. Sa opisina, sabi niya. Yung operations natin, kasama naman tayo eh. Madali mo na ma-adapt yan pagdating ng time. Sabi niya sa akin. "Yes, sir," sabi ko. Nagkataon din, sir, na yung liaison NCO namin, sir, 2018, mag-a-advance siya, sir. Si Master Delpin, mag-a-advance siya. Tapos nag-order si Colonel Parungaw sa akin na, sabi niya, "Puntahin mo doon sa Manila," sabi niya. Nagpa-process naman siya ng officership niya. I-process niya lang doon. Habang wala tayong liaison NCO, siya muna mag-liaison NCO. Then, dala na rin ng bantay-bantay siya ng kanyang applications doon. Gin-grab ko yung pagkataon na, sir. Halos may isang taon ako sa Manila, nag-a-apply ako doon, sir. Then, coming ng re-enlist ko, sir, bumalik ako ng Mibataan para magpa-re-enlist. 2019 na, sir, eh. Mga February. May dala na akong folder, sir. Magpapirma na ako kay Batcom ng folder ko for re-enlistment. Tumawag yun, FMC sa akin, sir. "Kailangan mong bumalik." Sabi niya, "Ngayon." Sabi niya. "Bukas kasi mag-exam ko bukas." Nagkuha ako ticket, sir. Sabi ko, "Paalam mo kay First Sergeant namin, sir." "Sir," sabi ko, "tinawagan ako ng PMC, sir. Baka pwede akong i-J-band nito, sir." Sabi ko. "Huling pagkataon, sir," sabi ko. "Sige," sabi niya. Then, paalis ako ng First Sergeant namin, sir. Then, pagkakuha nun, sir, nag-take ako ng exam, sir. Tuloy-tuloy na yung exam ko, sir. Hanggang medical, physical. Nakakuhaan, sir. Then, pagdating ng June 2019, sir, kasama ako sa, sir, member ng OPC Class 70, 2019, na nag-take out, sir. Then, doon nagsimula yung training ko, sir, from OPC. Then, tapos kami OPC, sir, nag-stroke kami. Stroke class 100 kami, sir. That time, sir. Then, yun na, sir. Pagka, officer ako, then, na-deploy. Ito yung pangalawang unit ko, sir. Pag-report ko sa 3rd Aid. Itong 11 IB, sir.